Ang kwentong ito ay likhang isip lamang na hango sa mga lumang alamat, kwentong bayan, at paniniwala sa kulturang Pilipino. Layunin nitong magbigay aliw, kilabot, at kaalaman sa mga kababayan ukol sa mga kwentong kababalaghan na bahagi ng ating pamana. Anumang pagkakahawig sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Maging bukas sa imahinasyon, ngunit manatiling ligtas sa realidad. Tahimik ang baryo ng San Gregorio. Doon nakatira si Nanay Felisa, isang matandang babaeng kilala sa pagiging tahimik, mapagbigay, at relihiyosa. Sa tuwing may sakit, siya ang unang tumutulong. Sa tuwing may namamatay, siya rin ang nagbibigay ng dasal. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may ilang usap-usapan sa baryo. Kesyo raw siya ay may kakaibang kaalaman, o kaya'y may lihim na kinikimkim. Namatay si Nanay Felisa sa edad na 82, walang sakit, walang senyales, basta nalang huminto ang kanyang puso habang nagdarasal. Sa unang tingin, parang karaniwan lang ang kanyang pagkamatay. Ngunit para sa mga malalapit sa kanya, alam nilang may mas malalim na dahilan. Hindi pa ito ang wakas, wika nga ni Mang Selo, ang pinakamatandang residente sa baryo. Bantayan niyo ang pasyam. Doon siya babalik. Nagtipon-tipon ang kanyang mga anak at apo mula sa Maynila, Davao, at Zambales. Si Aling Marilo, panganay na anak, ang nanguna sa paghahanda ng lamay. Wala silang pinabayaang detalye, may rosaryo gabi-gabi, may pagkain para sa mga bumibisita, at may kandila sa bawat sulok ng bahay. Nais nilang maging payapa ang paglalakbay ng kaluluwa ni Nanay. Ngunit sa ikalawang gabi pa lang ng lamay, may napansin na ang ilang bisita. Nakatitig raw si Nanay mula sa kanyang kabaong, tila hindi tulog ang kanyang kaluluwa. Ang mga kandila'y mabilis matunaw at may mga tunog ng yabag kahit walang taong dumarating. Ipinagkibit balikat ito ng karamihan, baka guni-guni lang daw ng mga pagod at balisa. Habang papalapit ang ikasyam na araw, mas lalo pang lumalalim ang katahimikan sa gabi. Ang mga alitaptap ay biglang nawala, ang mga aso'y umuungol at ayaw tumahol. Maging ang hangin ay tila tumigil. Parang may hinihintay ang paligid, isang presensyang paparating. Nagkaroon ng pulong ang pamilya. Siguraduhin nating maayos ang pasyam, bilin ni Marilo. Yan ang huling habilin ni Nanay bago siya pumanaw. Huwag na huwag ninyong kalilimutan ang aking pasyam. Doon kayo babantayan. Nang marinig ito ng bunsong si Noel, kinilabutan siya. Parang may ibang laman ang salitang babantayan. Sa huling araw bago ang pasyam, nakakita ang batang apo ng uwak sa bubong, itim na itim, at hindi umalis kahit anong palis ang gawin. Pinaputukan ito ni Mang Delphine, ang manugang na mahilig sa baril, pero bigla itong naglaho sa ere. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring magbulungan, baka naman may darating. Kinabukasan, sinigurado ng pamilya na handa ang lahat. Inihain ang mga paboritong pagkain ni Nanay, suman, ginataang bilo-bilo, at inihaw na isda. Nasa gitna ang kanyang larawan, napapalibutan ng puting bulaklak. Nagsimula ang dasal ng alas 6 ng gabi, ngunit kahit malakas ang tinig ng leader ng dasalan, tila mas malakas pa rin ang bulong ng hangin sa labas. Habang nagdarasal, may biglang lumipad na papel mula sa altar, isang lumang sulat. Sa sulat ay nakasulat sa sulat kamay ni Nanay, sa ikasyam, babalik ang kaibigan. Huwag niyo siyang itaboy. Sino ang tinutukoy ni Nanay? At bakit parang alam niyang may darating? Sumapit ang ikasyam na gabi, ang pinakahihintay at pinakakinatatakutang gabi ng pamilya ni Nanay Felisa. Mula pa lamang sa tanghali, kakaiba na ang ihip ng hangin. Mabigat sa dibdib at tila may bumubulong sa likod ng bawat hangin. Ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay ay nagsipagtago, ang mga manok ay hindi man lang tumilaok buong araw. Tila ba ang buong baryo ng San Gregorio ay humihinga ng mabigat, nag-aabang ng hindi maipaliwanag na kaganapan. Nagsimula ang dasal sa eksaktong alas 6 ng gabi. Naroon ang buong pamilya, ilang kaibigan, at ilang kapitbahay na kahit takot ay hindi nagsabing hindi. Sa gitna ng dasalan, habang tinutunog ang rosaryo, may narinig silang katok sa lumang pintuan. Tok! 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 Walang nagsalita. Lahat ay natigilan. Sino ang darating ng ganitong oras, bulong ng isa. Hindi ba tayo-tayo lang ang inanyayahan, wika ng isa pa. Tumayo si Marilo upang buksan ang pinto. Nang bumukas ito, pumasok ang isang matandang babaeng balot sa itim. Ang kanyang buhok ay puti at gusot, ang kanyang mga mata ay kulay abo, at ang kanyang balat ay kulubot ngunit tila hindi tao. Tahimik siyang pumasok, walang imik, walang kib.
Tumungo siya sa kabaong ni Nanay Felisa at naupo sa isang sulok, nakaharap dito. Pasensya na ho kayo, sino ho sila? Tanong ni Noel. Hindi ito sinagot. Tila ba hindi siya naririnig ng matanda? Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa labi ni Nanay. Napansin ng lahat na pag-upo ng matanda, agad na nagtilian ang mga kandila sa altar, tila napakalakas ng hangin, pero sarado naman ang lahat ng bintana. May mga bulaklak na nalanta kahit kararating lang, at ang mga mata ng mga batang apo ay tila nagbago ng anyo, nakatitig sila sa matanda, parang nahipnotismo. Nagtuloy ang dasalan kahit nanginginig ang lahat. Walang gustong umalis sa kanyang kinaupuan. Si Mang Delphine, na hindi naniniwala sa kababalaghan, ay palihim na humawak sa kanyang agimat. Si Aling Cora, pinsan ni Nanay, ay biglang nagsalita, hindi yan tao. Anong sabi mo, Cora? Tanong ni Marilo. Siya ang binanggit ni Felisa noon. Yung matandang dumadalaw kapag may namamatay. Hindi siya tao. Hindi rin siya demonyo. Siya ang tagalunod ng kaluluwa. Lalong lumamig ang paligid. Ang mga dasal ay tila nabubulol. Ang leader ng dasalan ay natigilan at hindi na nakapagsalita. Para bang may humihigop sa kanyang boses. Lumapit ang matandang bisita sa kabaong. Ang kanyang mga paa ay tila hindi dumidikit sa sahig. May iniabot siyang maliit na tela na kulay itim at inilapag ito sa dibdib ni Nanay. Tapos ay tumingin sa pamilya at saka ngumiti. Isang ngiting hindi mo malalaman kung may lungkot, awa o kasamaan. Bayad na ang kasunduan, mahinang bulong niya. Ngunit may kapalit. At bago pa man sila makatanong kung ano ang ibig sabihin niya, biglang nawalan ng kuryente ang buong bahay. Ang mga ilaw ng kandila ay sabay-sabay na namatay. Sigawan. Umiiyak ang mga bata. Hindi makita ang paligid. Pagbalik ng liwanag matapos ang 5 minuto, wala na ang matanda. Nasa harapan pa rin ang kabaong ni Nanay, ngunit ang itim na tela sa kanyang dibdib ay nagliyab ng kusa at naging abo sa loob ng ilang segundo. Lumingon si Marilo sa mga kasama, lahat ay takot, lahat ay nanginginig. Ngunit may isa silang hindi agad napansin, ang bunso nilang kapatid, si Rico, ay nawalan ng malay. Pagkatapos ng ilang sandali, bumangon si Rico, ngunit hindi siya ang dating Rico. Ang kanyang mga mata ay kulay abo na rin. Ngumiti siya. Sabi ko sa inyo, babalik siya. Tumingin siya sa kabaong ni Nanay. Salamat sa sakripisyo, Nay. Ngayon, ako naman. At doon nagsimula ang mas malalim pang misteryo. Matapos ang nakakatakot na gabi ng pasyam, naging palaisipan sa lahat ang pagkatao ng matandang bisita. Kinabukasan, kahit umaga na, ang lamig sa bahay ay tila hindi nawawala. Ang mga kandila ay patuloy na nauupos kahit walang sindi. At si Rico tahimik lang siya, palaging nakaupo sa gilid ng kabaong, nakatingin sa litrato ni Nanay. Parang may ibang taong naninirahan sa kanyang katawan. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtanong. Ang ilang hindi nakadalo ay nabalitaan na agad ang nangyari. Pero sa halip na magtaka, ang ilan sa kanila ay tila hindi na nagulat. Sinabi ko na noon pa, bulong ni Mang Selo sa isang tindera. Hindi yan ordinaryong lamay. Si Felisa, may koneksyon sa mga nilalang na hindi dapat kinakaibigan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Mercy, may-ari ng karinderya. Alam mo ba yung kwento ng tagatapos? Sagot niya. Ayon kay Mang Selo, may isang alamat tungkol sa isang matandang nilalang na kilala sa iba't ibang pangalan, tagatapos, tagalunod, tagapawi. Sinasabing siya'y isang anyo ng aswang na hindi pumapatay ng katawan, kundi ng kaluluwa. Dumarating siya sa mga patay na may utang, hindi pera, kundi kasunduan. Noong bata pa ako, kwento ni Mang Selo, nakita ko si Nanay Felisa na may kausap sa gubat. Madilim noon. Dala niya ang isang kandila at isang alay, dugo ng manok. May kakausap sa kanya, parang anino. At mula noon, hindi na siya nagkasakit kahit minsang naaksidente o natamaan ng kidlat ang bubong nila. Isang araw, may dumating na albularyo mula sa kabilang bayan, si Katuro. Nadinig daw niya ang kwento ng lamay at pinuntahan ang pamilya para magtanong. Sino ang matandang babaeng nakaitim? Agad niyang tanong. Nagpakilala ba siya? May iniwang anino. Nagulat si Marilo. Paano nalaman ni Katuro ang eksaktong itsura ng bisita? Ako ang nakakita sa kanya sa lamay ng isang albularyong pinsan ko sa Tarlac. 10 taon na ang nakaraan. Sa lamay din yon ng isang taong may kasunduan. Ayon kay Katuro, ang tagatapos ay hindi basta lumilitaw.
Lumalabas lamang siya kapag ang isang kaluluwa ay hindi pa maaaring dalhin ng mga banal dahil ito ay may utang sa dilim. At ang kabayaran. Isa sa mga mahal sa buhay ang dapat magpatuloy ng kasunduan. Lalong lumalim ang pag-aalala ng pamilya. Kung totoo ang kasunduan, si Rico nga ba ang isinakripisyo? O siya ang napili upang magpatuloy ng paktong hindi nila alam? Habang lumilipas ang mga araw, mas marami pang misteryo ang lumitaw. Isang bata sa kabilang kalsada ang umiiyak tuwing madaling araw, sinasabing may matandang babae na sumusundo sa kanya. Ang mga tanim sa bakuran ni nanay ay biglang namatay. Ang mga pusa ng baryo ay biglang lumalayas at hindi na bumabalik. Isang gabi, nahuli ng kapitbahay si Rico na nakatayo sa tapat ng lumang punso malapit sa ilog. Tila may kinakausap siya sa hangin. Tapusin na natin ito. Nandito ako, anya habang nakatingala sa buwan. Binalikan ng pamilya ang mga lumang gamit ni nanay sa aparador. Sa loob, may mga lumang sulat na may kakaibang sulat kamay. May mga dasal na hindi katoliko, may mga simbolo na hindi pamilyar, at may larawan ni nanay kasama ang isang anino. Isa sa mga sulat ay ganito ang laman, kung darating ang gabi ng pasyam, at bumisita siya, tandaan, huwag tatanggihan, huwag lalaban. Sapagkat kapag sinira mo ang pakikipagkasundo, ang buong angkan ang magdurusa. Hindi na alam ng pamilya kung anong paniniwalaan. Hanggang saan ang hangganan ng realidad at alamat? At paano kung ang sinasabing tagatapos ay hindi lamang bahagi ng kwento, kundi ng katotohanan? Si Katuro ay muling bumisita. May natitirang 9 na gabi pa. Kung hindi natin maputol ang kasunduan, tuluyan ng masasakop si Rico. Kailangan nilang tuklasin ang kabuuan ng lihim ni Nanay Felisa. Sapagkat sa bawat paglipas ng gabi, mas lalong lumalalim ang anino sa kanilang paligid. Lumipas ang gabi ng pasyam, ngunit naiwan sa buong pamilya ni Nanay Felisa ang malamig na takot na gumagapang sa balat at buto. Hindi na bumalik ang kakaibang matandang bisita, pero ang presensya nito ay parang nananatili sa loob ng bahay, sa mga dingding, sa sahig, sa bawat sulok ng altar. Kinabukasan, nagsimula ang mga kakatwang pangyayari. Ang mga bulaklak sa altar ni Nanay na sariwa pa noong gabi, ay biglang nalanta at nangitim. Ang ilaw sa sala ay umiilaw kahit walang tao. Isang madaling araw, biglang bumukas mag-isa ang pintuan ng aparador, sa kabila ng pagkakasarado nito gamit ang kandado. Ngunit ang pinakakakilakilabot sa lahat ay nangyari kinaumagahan ng ika-10 araw. Si Rico, na mula pa ng gabi ng pasyam ay tila may kinikimkim, ay natagpo ang nakatayo sa likod ng bahay, nakatitig sa lupa. Wala siyang kibo, hindi kumikilos. Nang lapitan siya ni Noel, nakita niyang may marka sa likod ni Rico, mga hugis kuko, tila kalmot ng hayop. Ngunit walang dugo. At ang pinakapambihira. Ang marka ay may hugis ng mata, 2 bilog na tila nakatitig pabalik. Noong gabing iyon, may narinig na sigaw mula sa bahay ni Mang Delphine. Ang mga alagang manok niya ay patay lahat, may kagat sa leeg, tuyong-tuyo ang katawan na parabang sinipsip ang dugo. Sa bakuran ni Aling Mercy, nakita nila ang katawan ng isang pusang itim na walang mata, nakatirik sa tapat ng pintuan ni Nanay Felisa. Ang buong baryo ay nagising sa bulungan. Nagsisimula na, sabi ng matatanda. Binuksan ang pinto ng dilim. Sa mga sumunod na araw, hindi lang mga hayop ang naging biktima. Ang bunsong apo na si Ella, 7 taong gulang, ay nagsimulang magkabangungot gabi-gabi. Lola Felisa is calling me, sabi niya. Sabi niya may susunduin siya. Sa tuwing gigising si Ella, umiiyak siya, hawak ang tiyan. Isang gabi, nakita siya ng kanyang ina na nagsusulat sa dingding gamit ang itim na krayola. Nang lapitan, may mga simbolo siyang iginuhit, parehong-pareho sa mga simbolo sa sulat kamay ni Nanay sa mga lumang liham. Pero si Ella ay hindi marunong magbasa. Nabahala ang pamilya. Lalo na si Marilo, na nagsimulang managinip ng paulit-ulit, nasa loob siya ng isang simbahan, ngunit walang pari, walang ilaw, at si Nanay Felisa ay nakaupo sa harap ng altar, nakatalikod, may kausap na matandang nakaitim. Hindi pa bayad, bulong ng matanda sa panaginip. Isa pa. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, muling tinawag si Katuro. Inilibot niya ang buong bahay. May dala siyang dahon ng sambong, asin, at langis ng nyog. Nang itapat niya ang langis sa altar, biglang bumula ito at nagkulay dugo. Napasigaw ang isa sa mga apo. Umalis kayo! Hindi kayo kailangan dito. Hindi nila inaasahan, si Rico ang sumigaw, ngunit ang tinig ay hindi kanya, malalim, garalgal, parang galing sa ilalim ng lupa.
Agad siyang inilapit sa krus. Nang lumapit si Katuro, sumigaw muli si Rico, bayad na si Felisa. Huwag niyo akong hadlangan. Ipinagdasal siya ng buong pamilya. Isinara ang bahay, sinunog ang mga lumang sulat, itinapon sa ilog ang natitirang gamit ni nanay. Ngunit hindi doon nagtapos. Isang gabi, nakita nila ang anino ng matandang bisita sa salamin, nakatingin sa kanila, hindi gumagalaw. Sa tapat ng bahay, may uwak na hindi umaalis kahit binatuhan. Umiikot lang ito sa bubong tuwing 3:00 ng madaling araw. At sa huling bangungot ni Marilo, nagsalita si nanay, hindi ako ang dapat niyong ilibing, anak. Ang kasunduan ay buhay pa. Buksan mo ang ilalim ng altar. Kinabukasan, sinira nila ang altar. Sa ilalim nito may kahong-kahoy. At sa loob, may larawan ni nanay at ng matandang bisita, parehong nakangiti, may pirma sa likod, Felisa Panandang Pandagdag Lakambini, 1973. Kasunduan ng pagkakaibigan at proteksyon. Si Lakambini, yan pala ang pangalan ng matandang bisita. Hindi siya ordinaryong aswang. Siya ang tagabantay ng kasunduan. Muli silang lumapit kay Katuro. Hindi sapat ang pagdasal. Kailangang ibalik ang kasunduan o tuluyang tapusin ito sa libingan. At dito nagsimula ang kanilang paghahanda para sa huling gabi sa puntod ni Nanay Felisa. Ilang araw matapos ang sunod-sunod na kababalaghan, habang iniinspeksyon ang mga lumang gamit ni Nanay Felisa para sa huling paglilinis ng bahay, may natuklasang isang bahagi ng kanyang kwarto na tila hindi pa nabubuksan ng matagal na panahon. Isang lumang bowl na may kandado, natatakpan ng banig at lumang kumot. Ang kahon ay gawa sa makapal na kahoy na may ukit ng mga misteryosong simbolo. Sa unang tingin ay parang disenyo lang, ngunit napansin ni Katuro na ang mga ukit ay kagaya ng mga nakitang simbolo ni Ella sa dingding ng bahay. Ginamit nila ang isang lumang susi na natagpuan sa ilalim ng altar ilang gabi na ang nakakaraan. Nang bumukas ang kahon, tumambad sa kanila ang mga bagay na bumalot sa buong paligid ng malamig na hangin, tila may espiritu ng kahapon na humugot ng hininga mula sa kasalukuyan. Sa loob ng kahon ay naroon ang mga sumusunod. Isang maliit na bote ng dugo na natuyo na butil ng palay na kulay itim, isang kwintas na may palawit na ukit ng mata, isang maliit na notebook na nakapaloob sa dahon ng saging, isang lumang litrato ni Nanay Felisa at Lakambini, kapwa bata pa. Hawak ang kamay ng isa't isa habang nasa gitna ng punso, binuklat nila ang notebook. Sa unang pahina ay nakasulat, ito ang kasunduan ng proteksyon. Hanggat ako ay may tagapagmana, hindi kami gagalawin. Ngunit kung ako'y pumanaw, ang utang ay kailangang bayaran. Isang tagapagmana ang kailangang tumanggap ng sumpa o isuko ang buong angkan. Ang mga pahina ng notebook ay tila isang kontrata, may mga alituntunin, orasyon, at petsa kung kailan nagsimula ang kasunduan, Abril 1973. Ayon sa mga tala, si Nanay Felisa ay minsang piniling maging alagad ng Lakambini, isang nilalang mula sa linya ng aswang ng Tanikala. Isang uri ng aswang na hindi naninira ng katawan kundi bumabalot ng espiritu. Sa halip na patayin, pinoprotektahan nito ang pamilya bilang kapalit ng tapat na serbisyo, ngunit may kabayaran. Ang serbisyo ni nanay ay magdasal ng orasyon tuwing kabilugan ng buwan, mag-alay ng dugo ng hayop tuwing undas, at bantayan ang punso sa may gubat kung saan isinagawa ang kasunduan. Kapalit nito, ang pamilya ay hindi sasapitin ng matinding karamdaman, trahedya, o pagkagutom. Lahat ay unlad, ligtas, at mabubuhay ng mahaba. At totoo nga, umunlad ang pamilya ni nanay, at lahat ng anak niya ay walang matinding sakit. Ngunit ngayong siya'y pumanaw, ang kasunduan ay nagambala. Napagtanto nilang si Rico ang tagapagmana na napiling isakripisyo. Hindi lang dahil siya ang bunso, kundi dahil siya ang pinakawalang malay sa kasunduan, kaya mas madali siyang mapasok ng espiritu ng tagabantay. Habang binabasa ang mga huling pahina, may isa pang sulat mula kay nanay. Kung ito'y nabasa na ninyo, ibig sabihin ay dumating na ang bisita. Huwag kayong matakot. Si Lakambini ay hindi kaaway, siya ay kasama. Ngunit kung gusto ninyong wakasan ang sumpa, kailangan ninyong harapin siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng punso, isuko ang kahon. Isakripisyo ang kasaysayan upang maipanganak muli ang kasalukuyan. Lumapit si Katuro at binigyang linaw ang mga natuklasan. Ito ay ritual ng pagtatapos. Hindi sapat ang itapon ang kahon, kailangan itong ilibing sa lugar kung saan isinagawa ang kasunduan habang binibigkas ang orasyon ng pagputol. Ngunit may babala rin si Katuro, kapag nabigo ang ritual, ang tagabantay ay hindi na lamang kukuha ng tagapagmana,
kundi ang buong pamilya. Dito nagsimula ang plano ng pamilya, isang huling paglalakbay tungo sa gubat ng San Gregorio, sa punso kung saan nag-ugat ang lahat. Bitbit ang kahon, dasal, at pag-asa, humarap sila sa pinagmulan ng lihim ni Nanay Felisa, ang nakalimutang kabanata ng kanyang pagkatao. Ngunit sa pagtatapos ng lihim, babalik muli sila Kambini, hindi bilang bisita, kundi bilang hukom. Muling nabuhay ang takot sa puso ng bawat isa habang papalapit sila sa kinatatayuang punso sa gitna ng gubat ng San Gregorio. Kargado ng kaba, panalangin, at kahon ng kasunduan, lumakad sina Marilo, Noel, Katuro, at si Rico na ngayon ay tila nagbabalik sa kanyang katauhan, ngunit hindi pa rin tiyak kung siya'y lubos ng ligtas. Ang paligid ng punso ay balot sa makapal na ulap at malamig na hangin, bagamat tanghaling tapat. Tumigil ang mga ibon sa pagtirik, tahimik ang kagubatan, tila ba ang kalikasan ay naghihintay sa isang paglalapat ng hatol. Sa gitna ng katahimikan, muling dumaloy sa isipan ng lahat ang alamat na isinalaysay ni Katuro, ang tungkol sa aswang na hindi pumapatay ng katawan, kundi kaluluwa, sila Kambini, ang tagalunod. Ayon kay Katuro, sa mga sinaunang panahon, hindi lahat ng aswang ay gutom sa laman. May ilan, tulad nila Kambini, na kilala bilang mga tagalunod, nilalang na sinisipsip ang lakas ng loob, ang alaala, at mismong espiritu ng tao. Hindi sila nakikita ng ordinaryong mata, kundi sa oras lamang ng pagitan, ang oras ng pagbagsak ng araw o pagsikat ng buwan. Kapag sila'y dumalo sa isang lamay, hindi sila nagdadalamhati. Ang kanilang layunin ay kunin ang kaluluwang hindi pabayad sa kasunduan, o ang isa sa pamilya upang ipamana ang sumpa. At ngayon, sa punso kung saan ginawa ang kasunduan noong 1973, babalik sila Kambini upang hingin ang kabayaran. Habang hinihimlay ni Katuro ang kahon sa gitna ng punso, inumpisahan niya ang ritual. Binasa niya ang dasal mula sa lumang notebook ni Nanay Felisa, sa ngalan ng lupa, hangin, at kaluluwang di makatao, winawakasan ko ang sinumpang kasunduan. Ibinabalik ko ang dugo sa pinanggalingan. Ibinabaon ang lihim upang kalimutan ng kadiliman. Nang bigkasin niya ang huling linya, lumindol ng bahagya ang lupa. Umangat ng bahagya ang punso, at mula roon ay lumabas ang anyo nila Kambini, mas matangkad kaysa sa inaasahan, may buhok na abot sa lupa, at mga matang kulay abo na parang humihigop ng alaala. Hindi pa bayad, wika niya. Ang kaluluwa ni Felisa ay protektado ko, ngunit ang sumpa ay dapat magpatuloy. Nilapitan niya si Rico, at naglaho ang lahat ng paligid. Tanging sila na lang ang naiwan sa gitna ng dilim. Nagbago ang anyo nila Kambini, ngayon ay parang multong babae na may baling buto, may mahahabang daliri, at isang bungangang walang dulo. Pipili ka, bata, bulong niya kay Rico. Ikaw ang tagapagmana. Tatanggapin mo ba ang marka at panatilihing ligtas ang iyong angkan, o gugustuhin mong mawala ito, kapalit ng inyong buong alaala sa isa't isa? Umiiyak si Rico. Ayoko na ng sumpa, ngunit habang lumuluha siya, dumating si Marilo at humawak sa kanya. Kung may dapat magbuwis, ako na lang. Ako ang panganay. Ako ang anak ni nanay. Tumigil sila Kambini. Hindi ikaw ang pinili ng kasunduan. Sabay sa pagsigaw ni Katuro ng huling orasyon, isinara nila ang kahon at ibinaon sa loob ng punso. Mula sa lupa ay may lumabas na pulang apoy na hugis mata, at sumiklab ito sa loob ng ilang segundo. Nagsimulang umiyak si Rico, ngunit hindi sa sakit, kundi sa bigat ng alaala. Parang may humugot ng kanyang isip pabalik sa normal. Nang maglaho ang apoy, nawala rin sila Kambini. Tumigil ang hangin, gumaan ang paligid, at ang mga ibon ay muling nagsimulang umawit. Ligtas na ba sila? Pagbalik nila sa bahay, napansin nilang iba na ang itsura ni Rico, mas payapa, mas buhay. Ngunit hindi pa rin natatapos ang lahat. Sa loob ng bahay, may isa pang liham sa mesa na wala roon bago sila umalis, salamat sa pagpili ng kalayaan. Ngunit tandaan, ang kasunduan ay pwedeng maputol, ngunit ang alaala ng kadiliman ay mananatili. Lakambini ang buong pamilya ay muling nagtipon. Pinag-isipan nila kung ibabahagi ba nila ang kwento sa ibang tao, o itatago bilang sikreto ng angkan. Sabi ni Marilo, hindi ito kwentong dapat kalimutan. Ito ang alaala ng ating ina. Isa siyang nilalang ng pag-ibig, kahit ang kasunduan ay itinahi sa takot. At mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, binabantayan pa rin nila ang punso, hindi na dahil sa takot, kundi bilang paggalang sa isang kasaysayang hindi na maibabalik. Sa kabila ng matagumpay na ritual sa punso at pansamantalang katahimikan, alam ng pamilya na hindi pa tapos ang lahat.
Ang babala sa liham na iniwan nila Kambini ay malinaw, ang kasunduan ay maaaring maputol, ngunit ang alaala ng kadiliman ay mananatili. Ibig sabihin, kahit wala na ang formal na koneksyon, ang anino ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang mawawala. At nagsimula itong magpakita muli, hindi bilang bangungot, kundi sa mismong realidad. Ika-9 na araw mula nang isagawa ang ritual sa punso, nagpasya ang pamilya na bumisita sa puntod ni Nanay Felisa upang magbigay galang at pasasalamat. Nais sana nilang isara na ng tuluyan ang kabanata ng kanilang karanasan. Ngunit pagdating nila sa libingan, isang kakilakilabot na tagpo ang bumungad, ang puntod ay box. Hindi ito ginulo ng hayop. Ang semento ay tila sinira mula sa loob. Wala na rin ang krus at mga bulaklak, lahat ay sinunog. Isang matandang papel lamang ang naiwan sa gitna ng lapida, hindi lahat ng pinto ay dapat isinara. Binuksan niyong muli ang daan, ngayon, kailangang tapusin ito sa liwanag o sa dilim. Nagpatawag muli si Katuro. Dinala niya ang buong pamilya sa puntod sa hating gabi. Lahat ay may kandila. Ang ilang matatandang kapitbahay na nakaranas ng kababalaghan noon ay sumama rin, dala ang kani-kanilang anting-anting at panalangin. At doon, sa mismong harap ng puntod ni Nanay, muling bumalik sila Kambini. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa likuran niya ay may 3 nilalang, mga aninong baluktot, putol-putol ang katawan, may mga mata ngunit walang mukha. Tumigil ang oras. Tumigil ang ihip ng hangin. Ang mga kandila ay nagliyab ng bughaw. Hindi sapat ang ritual, anya. Ang puso ng kasunduan ay hindi inilibing, ang alaala ng kadiliman ay nasa inyo pa rin. Kaya ngayon, magpasya kayo, sino ang magsasara ng pinto sa wakas? Muling tinuro si Rico. Ngunit bago pa man makalapit sila Kambini, humakbang si Marilo. Kung puso ang kailangan mong isara, ako ang magbibigay. Ako ang anak. Ako ang bahagi ng kanyang alaala. Nag-iba ang anyo nila Kambini, hindi na siya matanda. Isa na siyang batang babae, suot ang lumang damit na pangbaryo, umiiyak. Hindi ako halimaw, anya. Ako ang kababata ni Felisa. Ako ang kanyang lihim. Nagmahal kami, ngunit ako'y isinumpa. Siya lamang ang kumilala sa akin, kahit ako'y nilalang ng gabi. Kaya siya ang pinili kong pag-alayan ng kasunduan, upang manatili akong buhay. Nagulat ang lahat. Ngunit nang siya'y pumanaw, wala na akong pangakong hawakan. Kaya gusto ko lang ng kapalit, isang puso na magpapatuloy ng kanyang alaala. Niyakap siya ni Marilo. Hindi mo kailangang sirain ang iba para maalala. Pwedeng mahalin ng pamilya si Nanay, kahit hindi siya perpekto. At ikaw, Lakambini, parte ka rin ng buhay niya, ng puso niya. Dahan-dahang lumiwanag ang paligid. Ang 3 aninong kasama ni Lakambini ay natunaw. Ang lupa sa paligid ng puntod ay lumiwanag. Ang mga kandila ay muling naging puti. Tumango sila Kambini. Salamat. Sa unang pagkakataon, hindi ako tiningnan bilang halimaw, kundi bilang tao. Lumuhod siya sa harap ng puntod. Felisa, ako'y paalam. Salamat sa pagmamahal. At unti-unting nawala sila Kambini sa hangin. Ang puntod ay muling isinara ng kusa, at sa ibabaw nito ay namulaklak ang isang halaman na hindi pa nila nakita noon, dahon nitong kulay lilang abo, at may amoy na katulad ng kandilang sinindihan tuwing gabi ng pasyam. Pagbalik nila sa bahay, wala nang nararamdaman na malamig na presensya. Si Rico ay muling normal. Si Ella ay hindi na nananaginip. At ang lahat ng lumang gamit ni Nanay ay tila nabura ang bigat ng enerhiya. Muling nanumbalik ang katahimikan sa San Gregorio. Ngunit may isang bagay na nanatili. Tuwing pasyam ni Nanay, sinisindihan nila ang isang kandila sa harap ng larawan niya, may palamuti na kwintas ng mata, hindi bilang takot, kundi bilang paalala sa isang kwentong hindi basta-basta malilimutan. Makalipas ang lahat ng kababalaghan, takot, at pagtatapos ng kasunduan, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng pamilya ni Nanay Felisa. Ngunit ang inormal na ito ay hindi na katulad ng dati. Ito na ang uri ng katahimikang may kaakibat na lalim ng alaala, karanasan, at pagtanggap sa mga bagay na minsan ay hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Ang bahay ni Nanay ay muling nilinis at inayos. Ang mga lumang palamuti ay tinanggal, pinalitan ng mga bagong kurtina, at binuksan ang mga bintana upang muling papasukin ang liwanag. Ngunit isang bahagi ng bahay, ang altar, ay hinayaang manatili. Hindi upang sambahin ang nakaraan, kundi bilang paggunita sa isang taong naging tulay sa pagitan ng dilim at liwanag.
Sa gitna ng altar, naroon pa rin ang litrato ni nanay, katabi ang palamuti na kwintas na may ukit ng mata, ang tanda ng kasunduan na ngayoy isa na lamang alaala. Ngunit imbes na takutin ang sinumang makakita, naging simbolo ito ng paninindigan at katatagan. Araw-araw, sinisindihan ni Marilo ang isang kandila rito, hindi dahil sa ritual, kundi sa respeto at pagmamahal sa kanyang ina. Pagbitaw. Ang proseso ng pagbitaw ay hindi madali. Para sa pamilya ni Felisa, ang pagbitaw ay hindi lang tungkol sa paglimot sa kababalaghan, kundi pagtanggap na si nanay ay may sariling kwento, isang kwento na hindi nila alam ng buo, ngunit minahal pa rin nila. Si Rico, na minsang naging tagapagmana ng sumpa, ay muling nakapag-aral. Tahimik siya, ngunit mas malalim na ngayon ang kanyang pananaw. Madalas siyang magsulat sa kanyang journal, at ayon sa kanya, may mga alaala tayong kailangang bitawan hindi dahil masama, kundi dahil hindi natin sila kailangang dalhin habang buhay. Pagtanggap sa baryo ng San Gregorio, usap-usapan pa rin ang nangyari. Ngunit sa halip na paungutya o takot, naging mas maunawain ang mga tao. Ang mga kwentong aswang, na dating tinataboy bilang ikakaiba, ay ngayoy tinitingnan bilang bahagi ng ating kasaysayan at kultura, mga paalala na ang ating mga ninuno ay may malalim na koneksyon sa kalikasan, sa espiritu, at sa pananampalataya. Si Katuro ay naging malapit na kaibigan ng pamilya. Araw ng linggo, lagi siyang dumadalaw upang magbahagi ng kaalaman sa mga bata. Ang dating mga kwentong itinatago sa dilim, ngayon ay ginagawang paalala sa liwanag, hindi lahat ng aswang ay halimaw. May iba na biktima rin ng kasunduan, ng kasaysayan, ng pagmamahal na hindi tinanggap ng lipunan, pagpapatuloy ng buhay muling naging masigla ang bahay ni nanay. Dito na rin nanirahan sina Marilo at ang kanyang mga anak. Ginawang karinderya ang harapang bahagi ng bahay. Ang mga lumang panaginip ay pinalitan ng bagong pangarap. Ngunit tuwing sasapit ang buwan ng Nobyembre, ipinagdiriwang nila hindi lang ang undas, kundi ang tinatawag nilang araw ng pag-alala kay nanay at lakambini. Nag-aalay sila ng bulaklak at suman sa altar, may dasal na hindi dasal ng takot, kundi panalangin ng pasasalamat, sa lahat ng alaala, sa lahat ng pag-ibig, sa lahat ng kadilimang nalampasan, salamat. At tuwing gabi, sa ilalim ng mga bituin, nagkukwento si Ella sa mga bata sa baryo. Alam nyo ba, ang lola ko ay may kaibigan na hindi tao pero totoong nagmahal, wakas. Paalala ng kwento ang istorya ni Nanay Felisa, ni Lakambini, at ng kanilang kasunduan ay hindi na lamang isang kwentong aswang. Isa na itong kwento ng pag-ibig, sakripisyo, takot, at katotohanan na sa bawat nilalang, kahit gaano kadilim ang pinagmulan, may liwanag na pwedeng mamuhay sa loob nila kung may tatanggap at magmamahal. Ang bawat pamilya ay may tagong kwento. May lihim. May sumpa. Ngunit sa dulo, ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang ating pinanggalingan, kundi kung paano tayo pipiliing mabuhay ngayon, may galang, may tapang, at may pag-asa. Tapos na ang 8-part outline ng 30-hour story. Kung gusto mo, pwede ko itong gawing full script, audiobook style narration, o gawing meta-like image prompts per scene para sa visual storytelling. Sabihin mo lang ang susunod mong kailangan. 13.